Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Martes, 16 December 2025. Para sa ating synoptic equation, shear line ang siyang nakakaapekto dito sa eastern section ng Central Luzon. Samantalang northeast monsoon naman or hanging amihan ang siyang nakakaapekto dito sa northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. At easterlies o mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Para sa ating general area forecast, asahan natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng shear line dito sa Aurora at Quezon. Asahan din natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan dito sa may Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Asahan din natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dulot naman ng easterlies, partikular na dito sa Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Samantala sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang pagulan dulot ng northeast monsoon. Asahan naman natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na dito sa may Davao at Caraga dulot ng easterlies. At sa natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkulog o pagkidlat. Para naman sa flight level wind chart, asahan pa rin natin na dominant pa rin ang northeasterly wind flow dulot ng northeast monsoon. So asahan natin na mas maapektuhan nito ang Northern Luzon at Central Luzon, lalo na yung mga ating flying operation. So yung cost ng northeast monsoon, so magkakaroon ito ng mga strong northeasterly wind flow, low level wind shear, at magkakaroon ng low ceiling at reduced visibility dulot ng mga isolated light rains, at asahan din natin yung mga terrain-induced turbulence. Samantala sa 10,000 feet to 18,000 feet, asahan naman natin yung easterly wind flow to southeasterly wind flow dulot ng easterlies, lalo-lalo na dito sa may Visayas at Mindanao. Impact to flight operation, lalo-lalo dito sa Northern Luzon, so magkakaroon tayo ng wind hazard ng northeast winds, so malakas yung hangin na nanggagaling sa northeast. Then yung impact dito sa ating liparan, pagkakaroon ng minimal routine delays, so crosswind, so minor delays, then require ng runway change, so pagkakaroon din ng mga minor visibility reduction. Sa Central Luzon at Metro Manila, magkakaroon pa rin tayo ng prevailing northeasterly winds, so pagkakaroon ng impact nito sa liparan ay localized scattered thunderstorms, so nagkakaroon din tayo ng mga delay lalo-lalo na dito sa may tuwing hapon o sa gabi. Samantala sa Southern Luzon naman, lalo na sa Bicol Region, pagkakaroon tayo ng easterlies and localized convection. So nagkakaroon din tayo ng mga minor delays dulot ng thunderstorm lalo-lalo na sa hapon at gabi. Ganun din sa may Central Visayas at Eastern Visayas. Then sa Mindanao naman, nagkakaroon din tayo ng easterlies and localized convection. So yung minimal impact naman yung kanyang dito sa flight operation, then nagkakaroon tayo ng generally fair condition and isolated delays. Ang araw ay sumikat kanina 0614 at lulubog mamayang 1730. Meron naman tayong 11% moon illumination decreasing. Para maging updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagay ng ating panahon, at sa ngalan po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Q. Pop Jesse, ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas.